Ang balita ngayon sa itong nalalapit na pipirmahan itong Suboy, no, hindi pa to talaga pipirmahan kasi hindi pa talaga totally siya tapos dito sa Senate itong yung BICAM nilang ginagawa ngayon sa budget ng para sa 2026 budget na sa tingin ko parang magulo ang kanilang sistema ngayon, ha. Kasi noong 2025, 'di ba, ang daming mga insertion noon. At ito na naman ngayon. Kung napanood niyo yung mga balita, grabe ang insertion, ha. At ang pinakamalaking insertion nito na pinasok itong si Bujidi at saka itong si Mikaela Swansing at saka itong nanay daw niya di umano sa may anong probinsya to sa Mindanao? Sultan Kudarat ba? Tama ba? Ang pagkaano ko na ganon din ang nanay nito ni Mikaela Swansing na nagpasok din ng mga insertion dito sa budget itong 2026. Akala ko ba sabi ni Bongbong Marcos hindi nila pahintulutan ng mga ganyang klaseng kalakaran sa House of Representatives. So ngayon, tukoy na natin kung saan talaga nagsimula itong problema. Noong 2025 budget, saan nagsimula ang insertion? House of Representatives. Ipinasa nila ngayon sa DPWH itong mga insertion nila. At may nakita pa ako diyan, na nag-insert din itong si Kunghon diyan sa may Olongapo. Sino pa yung nakita ko diyan na mayroong mga insertion na mga congressman. Ang mga congressman, ang daming congressman diyan na nag-insert nga ng budget. At hindi lang nag-insert sila dito ng million, billion ang kanilang mga insertion diyan. Nakakalula na mga insertion ang mga ginagawa nitong mga hayupak na mga tao na to. Kapag nagkabukingan, ang pasahan naman nila ng problema nito, mga Duterte. Yan ang problema ngayon sa bansa natin, eh. Itong presidente natin ngayon, hindi talaga niya kontrolado itong panggobyerno niya. Kasi alam niya noon saan nagka-problema. Itong mga sinasabi niyang flood control, saan ang problema nung nagsimula? Dito sa mga insertion. At ito nga ngayon, problema na naman dito sa House of Representatives. Problema pa din dito sa DPWH na mismo itong kanilang sekretary, itong paos na boses na itong si Vince Dizon, huling-huli ang kanilang pautot dito na mayroon silang tinanggal daw dito sa Senate na gustong ibalik dito ni Vince Dizon kasi parang ginawa niyang hostage itong mga senador na kapag hindi ibalik, may mangyayaring hindi maganda sa ekonomiya ng Pilipinas. Yun ang sabi niya, pero may mangyayari na hindi maganda sa ekonomiya ng Pilipinas kapag hindi binalik yung ilang bilyon yun na tinapyas. Paano yung nangyari nung nakaraan? Ano nangyari noon? Ang laki-laking pera na pinasok dito sa DPWH. Trillion ho yun. Ang kanilang project, ang kanilang insertion noon. So may nangyari bang maganda sa Pilipinas? Lalong nagka-watak-watak ang Pilipinas noon. At ito na ngayon ang resulta. Doon nila kinukuha yung pondo na yun sa mga impeachment ni BP Sara, itong mga 215 na congressman. Akala ko ito si Bujidi matino. Akala ko nga itong si Swansing na pumalit din dati kay ito ni Saldico. Matino din, wala din. Wala ka talaga maaasahan sa mga opisyal sa gobyerno sa Pilipinas. Talagang lalamunin talaga nila ang pera ng taong bayan talaga. Nakapanggalaiti talaga. Sige, bago natin ituloy itong opinion ko to, bago ko ipasok yung video ni Tito Soto, shout out muna tayo dito. Baka mamaya bigla kayong umalis. Shout out muna tayo dito kay Ma'am Jana Flores, kay Ma'am Veronica Peralta, kay Sir Agustin, kay Ma'am Clarita Untulan, kay Nal Vlogs at kay Ma'am Marilyn Valiente. Shout out po sa inyo at ingat po at marami pong salamat sa inyo. Ito yung video ni Tito Soto na nagkaroon ho ng watak-watak dito sa Senado. Sa ngayon, hanggang hindi naaayos yung sinasabi namin tungkol sa DPWH na sinabi rin ni Secretary Vince mismo. So sir, siya nag-compute doon sinabi niya Sir, Tapos, kasi kahapon, ang binibigay niya, Senate, nagkamali daw kayo sa computation. But you're saying na sa kanila galing yung computation So, ngayon, tama ba sir? Gusto niyong umamin siya ng pagkakamali Oo. before you Hindi reconsider? kami nagkakamali.
So ano pa yun, Wala sir? kaming mali. Hinihinga niyo siya ng apologies or admission? Yeah, I just received the notice, that he is drafting a letter admitting to the error. Ayun. So, Pero if hindi niya ibigay yun, sir, ano mangyayari? Wala, deadlock. Talaga. sir, sinong nagsabi na he's drafting a letter na admitting to his mistake? Pinadala ro sa WhatsApp group namin. And then, sir, bakit siya maggaganon? Dahil hiningi niyo sa kanya na umamin muna siya for you to reconsider? Oo, dahil sinasabi namin, kaya namin binawasan for the tawag dito, yung nagiging overpricing, Opo. di ba? At maaaring maging kickback. O, di, tinatanggal namin. Di ba? Kaya kayo yung paninindigan ng Eh, yun BICAM. ang computation na binigay niya eh. So sir, kung ibigay na nga po sa inyo yung admission niya na siya nagkamali, sinundan niyo siya, so you will reconsider ibibigay niyo na yung 45? Will, hindi siguro pa rin. Depende sa computation na ipapakita niya. At saka pagdating niya sa part na yan, yung mga BICAM members na tanongin ninyo, kung anong recommendation nila sa akin, that's what I'm gonna do. Kaya sir, anong masasuggest As niyo I said nga kung anong recommendation ng BICAM, yun ang gagawin ko. Hindi ka tayo ma-re-enact with budget, sir? Well, depende. Ay, Depende. So ngayon, hanggat hindi naaayos yung sinasabi namin tungkol sa DPWH na sinabi rin ni Secretary Vince mismo. so sir, Siya na, ano, May yung baksanin? presence po ng House doon yan sa PICC. Kasi nag-usap na po kanina na di mo natuloy, tapos nagpakita pa rin po sila. Ano po ito, parang publicity stunt to shame the Senate or what? ewan ko. Hindi ko, ano yan? Pero, That's not ikaw nga speculative. That's a speculative question. So, I'd rather not answer. pero properly informed sila that you decided na hindi kayo pupunta because... That question should be asked Senator Gatchalian. So, ganun ang kanyang opinion dito sa kay Vince Dizon, na sa computation daw ni Vince Dizon may mali. At so, sinasabi nga ito ni Amy Marcos na ito si Vince Dizon hindi ho ito engineer. Bakit yung ibang mga senador dyan? Bakit si Tito Soto engineer din nito? Abogado nito? Wala rin naman nitong dala-dala. Buti ba ito si Vince Dizon kasi mayroon siyang mayroon siyang kurso talaga natapos. Di lang siya engineer. Nilagay siya niya sa DPWH. Kaya lang ang DPWH dapat ayusin itong ahensya na to sa gobyerno, lalo nagkalitsi-litsi na hinawakan nitong si Vince Dizon din. Kasi pinalitan niya si Bunuan na yun ang dihamak na engineer. Si Bunuan. Kasi yun yung siya yun ang sa may dito sa may tawag nito yung North Luzon yung tollway ba yan? Siya yan ang nakalimutan. Hawak ho ng mga Lopez yan si dati, itong si Bunuan na isa talagang engineer, pero itong si Vince Dizon hindi ho to engineer. Kaya kayang-kaya siya paiikutin dito sa mga district engineer o sa mga nasa opisina ng DPWH kasi hindi naman siya marunong sa mga kwintada dyan, kung ano mga kwintada dyan sa mga gagawing mga project. So nilagay ni Bongbong Marcos yan para ayusin itong DPWH. At pinangalandakan mismo ni Vince Dizon na ayusin nila namin ng presidente to. Pero wala din. Anong nangyari ngayon? Yung 50 billion na, ilang biya? 50 billion ba? 54 billion ang tinanggal ng mga nasa Senate. Gusto niya ibalik. Yun nga daw. Kapag hindi ito ibalik, may magkaroon ng problema ang ekonomiya sa Pilipinas. Ay, nakulit siya si Vince Dizon. Dati hanga-hanga ako nitong tao na to. Pero nung tanto na itong kay Bongbong Marcos na nilipat siya sa dati siyang DOTR, nilipat sa DPWH. Lumalaki ang ulo nito. Yumayabang at may boses pang paus na paus. Nakakarindi ang boses nitong Kingkoy na to. Kingkoy ang tawag ko nito. Kasi noon, grabe, sa mga pa to. Panahon kay Pangulong Duterte, grabe yan siya dyan. Ang tinutingnan Pero ngayon na kay Bongbong Marcos na hindi pala maganda rin dito. Kaya itong gobyerno natin ngayon, kahit siguro
Sinong papalitan pa dyan, hindi talaga magbabago. Tingnan lang natin, pinalitan tong Speaker of the House. Pinalitan ito si Romualdez, ni Bujidi. Pinalitan itong si itong si Saldicon, itong si Swansing. May nangyari ba? Andyan pa din ang mga insertion. At bilyon pa din ang kanilang ini-insert. May ilan pang mga congressman dyan na mga insertion nila. Pagdating dito sa pagdating sa Senado, doon nakalkal nila ng mga senador na ang lalaki ng mga insertion nila dito. So, kahit anong nito ni Tito Soto, eto na. Mukhang watak-watak na ang mga senador ngayon. Si Lacson may mga sinasabi na kailangan ayusin itong budget ito kasi kung hindi nila ayusin, hindi siya pipirma sa BICAM report. Tapos itong si Tito Soto, wala siyang pakialam kung reenacted budget. Wala siyang pakialam, basta ang lahat daw ayusin muna. So sino ang nagdala ng problema nito? House of Representatives, DPWH, kasi yan ngayon ang para na-headline ngayon sa problema. Dapat kasi, kung talaga ang insertion na wala doon sa NEP, tanggalin lahat. Ako presidente yan o ako ang Senate President yan, tanggalin ko to lahat. Bakit tayo gagawa ng NEP nito kung pagdating naman pala dito, isingitan nyo na to ng napakalaking halaga? Kasi sa NEP pa lang yan, doon pa lang sa may mga na ho yan. May mga insertion na ho yun. Kaya lang, hindi pa rin nila pinapansin. Ingin ang aso ko. So, gagawin nila to ngayon, nagkalitsi-litsi dito sa kanilang BICAM report. Kasi nagsilabasan na kung anong pinagagawa nito. Ngayon, kagaya nung nakaraang taon, ano nangyari noon? Nasilip nitong mga ibang congressman na ang daming mga blanco nakarating yun sa kay Bongbong Marcos, nakarating kay dating Pangulong Duterte. Sabi bawal yun. Anong sabi ni Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte? Sinungaling pa si Pangulong Duterte. Yun ang dahilan. Nagkaramukat ang Pilipinas. At yun ang dahilan na nagkainitan ng husto itong mga Duterte at saka itong mga Marcos. Kasi itong si Bongbong Marcos naman talaga, walang isang salita ngayon, matatapos na tong halos tong BICAM nila. Kaya lang, kung pipirmahan na naman niya to, doon na naman to magkalitsi-litsi. Ito may preparation na naman ulit dito sa dito sa impeachment ni BP Sara, itong mga insertion na lang ginagawa nila. Kasi nung nakaraan, doon yun na binayad sa mga congressman yun. Na nilagyan nila ng mga kanya-kanyang insertion o project sa kanilang mga distrito. Kapalit ho yun sa pirma. Ito na naman ngayon, anong kapalit nito? Ito na naman, ang lakas ng balita na may impeachment naman mangyayari itong sunod na taon by February, mayroon na naman. So ang Pilipinas hindi po pwede talaga na walang gulo. Kaya wala ka na maaasahan Presidente natin, tarantado. Mga Armed Forces of the Philippines, ganun din. Mga tarantado na din, mga PNP. Mga senador, ganun na rin. Lahat ng mga tarantado. Itong simbahang katoliko, ngayon nakikita natin, ganun na rin. Mga pasaway na. Wala ka nang tatakbuhan ditong matino sa Pilipinas. Supreme Court natin, wala din. Ano nito? Puro pera-pera na ngayon lahat. Wala na ka talagang aasahan sa Pilipinas. Kapag magkaroon ka ng kaso sa Pilipinas, ay di huwag ka nang aasahan na may sasaklulo talaga. Kasi lahat yan dinadaan sa pera. At ito na ngayon, ang kaguluhan ngayon nitong budget ng 2026, pera pa din nito. Bilyon pa rin ang kanilang pinag-usapan. Hindi pinag-usapan dito, milyon. At itong kaso ni BP Sara dito sa nabanggit ko lang nung nakaraang vlog sa ombudsman, milyon lang ho yan. Ikumpara dito sa mga bilyon, itong mga insertion ni Bujidi at saka itong si Micaela Swansing. Tapos
Ang mga pare nang himasok diyan. Wala ba kayong wala ba kayong mga mata, kayong mga pare kayo nasa na para matingnan niyo rin tong nangyari ngayon ito hindi to lumang issue. Kung magbanggit tayo ng lumang issue, hindi yung presidente ninyo, hanapan niyo rin ng mga resibo diyan kung saan napunta yung mga kaniyang confidential fund, kung saan niya ginamit yun. Maniwala ako sa inyo na tama yung mga ninyo, panawagan ninyo. Ang mga tao ngayon kasi, isa lang talagang nakikita nilang may mali. Pero itong presidente natin ngayon, ang daming mali. Yung mga kaalyado niya, ang daming mali. Ito si Martin Romualdez, wala. Hindi nakikita sa mga tao ngayon na mga siraulo na talaga.